Magandang gabi po. Mayroon naman tayong isang napakatindi na expose. Ito sa ngayon, matindi talaga itong rallying ito sa eleksyon nitong panahon ito because of social media. Marami po ang mga nabibisto ng mga politiko na mga salaula, kung tawagin ko lang salaula. At this time, ang pupunain natin ay si congressional candidate re-electionist Representative Pastor Benvenido Abante. So, ang ating puna sa kanya, pastor pa naman siya. Siya po ay epitome o ehemplo ng pagiging banal. Pero bakit pinayagan niya ang pagpasayaw ng mga sexual dance? So, ito, tingnan ninyo kung anong pangyayaring ito. Ako po si Dr. Toto Terador. Tingnan niyo ito ngayon. Ito, tumututok tayo sa katotohanan lamang kung anong totoo na nakita natin, tapos magko-comment tayo doon. At kung ano nangyayari, presenta natin, mapapabor man sa kaibigan natin o hindi, presenta natin. At magko-comment na lang tayo. Ito po ang sayaw na ito na performance ko na ito. Para kang, imagine mo yung pumapasok ka sa mga club. Sorry. Club sa Pasay, halimbawa, mahilig marami sa Pasay. Parang kulang na lang maghubad dito eh. Kulang na lang maghubad yung mga babae sa stage eh. Parang ito po yung ang nangyari sa rally. Bakit wala bang manonood sa rally? Kasi ang alala ko nung nakaraan nagrally noon si Mr. Abante ay ang problema ay nilangaw rally niya. So para magkaroon ng tao na dadalo sa rally, ito at ang sana na lang hindi totoo ito pero hindi mo pwede dayain ang video na ito. Makikita mo o play natin. Ito ha. Sana makita to ni Jolie na kaibigan ko. Oh. Oh, yan ha. Tingnan nyo yan. Ay ilagyan natin ng sound siguro. O kahit hindi na natin bigyan ng sounds kasi baka ma-copyright strike pa ako eh. Yan. So tama ba yan? Ang sabi pa rito sa post na ang mga babaeng ito ay 5 raw dito ay mga minor de edad, mga abante dancers, talo pa mga AB babes. Ha? Talo pa yung mga ano pa yung mga mga hot babes, Viva hot babes, talo pa oh. Oh, talo pa mga sex bomb dito. Tingnan mo, pakingtingnan mo to Congressman Abante. Ganito na ba kababaw ang ano mo? Ang kampanya mo at mga unang kampanya mo ay dahil walang nanonood, nilangaw ka. Ito ang ginawa ang diskarte ngayon. Sigurado maraming mga lalaking malalaking manyak na dadalo dyan sa rally mo. Titingnan mo. George Garcia, pakitingnan po ito. Mimuhan niyo po. Syokos po si Congressman Abante at saka kanyang mga kasama na nandyan sa stage. Sa likod, makikita mo dyan sa stage kung sinong kasama ng mga congressman mga kandidato. I-memo nyo po sila. Hindi na po talaga pwede ito. Mas maganda pa rito mamigay ng pera eh. Karumal-dumal lang yun in the sense sa pagbibili ng boto. Pero ito, tingnan nyo, kung minor de edad to, kakasuhan po ito sila ng child abuse. Child abuser pala ito si mga kasama ni Congressman Abante tingnan nyo. Hindi ko lang i-play ang sound kasi pag i-play ko ang sound baka makaka-copyright ako. Pero tinatawagong pansin si COMELEC chairman at saka kontra bigay ng grupo ninyo na sampahan ng Syokos memo, isyokos ninyo si Congressman Abante at saka mga kasama niya diyan sa plat diyan sa entablado. Sa entablado sumasayaw yung mga minor de edad. Ano ba ito? Wala na ba tayong pati yung eleksyon natin nagdadala ng pati mga tinatawag na mga kalaswaan? Sino ba kaya sa mga nakikinig dito sa akin na magsasabi na okay yan? Di ba? So, ladies and gentlemen,
Ang problema natin, umabot na tayo sa punto de vista na dahil kailangan mo manalo, ikaw ay una, nag-isip ka mamili ng boto o nakapagbili ka na ng boto. Ngayon, ang kalaban mo, namimili rin ng boto. So, ibig sabihin, kailangan lumamang ka. At ang nakapag-isip ka, para sa iyong rally, ay maraming dadalo. Ano mga diskarte mo na para, ang iba naman mga kandidato dyan, para yung may dadalo sa rally, may style sila, Julie, na binibigyan ng ticket. Nagdi-distribute ng ticket sa kung may rally. Tapos kung may ticket ka, may number yung ticket. Pero yung ticket pala dinedistribute, Julie, mga raffle ticket yon. Para pag dumalo sila, ang premium may kotse, may motor, ganun pong diskarte ngayon ng mga politiko. So, in the form of vote buying din yon. Hindi na bale kung natuloy ang buying o nabenta o nagbenta talaga pero yung attempt pa lang ng vote buying dapat pinaparusahan na. So, hindi ko alam kung ano mga kwan ito mga abante dancers ito, mga minor de edad pa yan. Ay naku, buti na lang hindi man sila nakahubad at medyo malabo ang litrato at maprotektahan natin yung mga mukha ng mga dancers na ito. Sayang itong mga babaeng ito, nako. So hanggang diyan na muna tayo, no? Bahala na kayo diyan manawagan, ipaki-share ito para hanggat umabot mo kay Congressman Abante at saka kay sino to? Kay Comelec Chairman na George Erwin Garcia at kanyang mga committee sa kontra bigay. At dapat hiningiling ko rin na makaraabot dito sa opisina ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. O tingnan mo ito. Pagganahin mo po yung mga police, mga women's desk nyo, mag-imbestiga kayo. Bakit ganito po? Ito po, child abuse na po ito. At hanggang dyan lang po tayo ngayon at marami pong salamat sa inyo. Pero siguro iti-take advantage ko na lang ito. Ito siguro ang dulot ng katotohanan na naubos na ni Isko yung mga botante kaya wala nang boboto sa kanila. Kasi ito, nagkakalaban sila ni Isko at inaway daw nila si Isko nito. Sabi ni Isko, sa kwento ni Isko, na nagsasabi niya, inaway siya nang nisinabi niya, tatakbo siya uli pagka-mayor sa Manila. So ngayon, sila, muntik daw pa sa suntukin ni Joel Chua. So ngayon ang nangyari, tingnan mo, ang rating ni Isko, kung sabi mga umaabot hanggang bubong. So ngayon, ang kalaban, pero si Isko saka si Sam Versosa na pabalita na pinadalhan na Siokos daw at nagbebenta ng boto. Pero ito, tingnan nyo ito, ibang klaseng ibang level na ito, umangat ng level si Pastor Benvenido Abante, Abante, sa para makakuha lang naman ng boto. Paano makumbinsi ang tao ngayon kung puro kalaswad? Tapos ikaw, magpatawag ka pa sa Tricom at mumurahin mo yung mga vlogger. Sinabi pa, ina mo. Anong ina mo? Yang pastor pala nakikita ko na bastos ang bibig. Siya pala ang pastor nakita ko bastos na bibig. Siguro, ang tawag ko sa kanya, mas maganda, Pastor Estapador. Baka patawag mo ako sa Tricom, okay lang. Sige, handa po ako na sumagot sa lahat ng ito. At least ito, tinatanong kita kung sa inyo ito, pero ang impresyon ko nakasulat, mga Abante dancers. So, bahala ka na dyan, Congressman Abante. Mag-issue ka ng statement dito kung sa iyo ito o hindi. Ilinis mo yung pangalan nyo po. Ang advice po kasi sa iyo ni Manu Tikia, kung merong fake news na dumalo sa laban sa iyo, ikaw lang ang the best na makapagdepensa nun. Agad mong sasabihin na hindi totoo at sa ilabas mo ang ebidensya na kung ano ay ikaw hindi yon. Okay? Hindi totoo yung binabanat sa iyo. Pero ito, entitled pa rin si Congressman Abante, pero in the sense, itong problema natin, nakita na natin. So, Congressman Abante, the ball is now in your hands. So, Eberlingaw, kailangan ang mga halal na politiko ay naggawa ng batas na bitay ayan nga. Tapos silent scream to unbecoming government officials. Ayun, Simple Lalane. Nakakadiri naman yan. Simple Lalane. Tapos sa Valerie Serna, si Saldi de Guzman.
Dati gusto ko kita dahil sa tapang mo, pero ngayon parang panggulo ka rin. Ay, hindi naman ako naniniwala na dati ba ako gusto. Natira lang yung kandidato, magagalit ka na sa akin. Okay lang po yung saldi. Anyway, kung talagang dati kitang tagahanga, salamat po at naghanga ka rin sa akin kahit minsan. Okay? So hanggang dyan na lang. At ito na lang po ang ating panawagan na lang dyan kay George Erwin Garcia. Isyokos Memo si Abante.